Magandang umaga po sa ating lahat. Sa araw na ito, ipanalangin din natin ang mga kapatid natin sa Cebu, yung mga nasalanta ng bagyo. At ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga suliranin, mga problema sa buhay. At inidadalangin ko rin ang aking tatay, ang kanyang kalusugan, at ang lahat ng mga taong nangailangan ng ating mga panalangin. Si Nanay Leonida, pinapanalangin ko rin. At lahat ng mga taong nahihirapan, mga nasalanta ng bagyo, at mga taong walang makain sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin ngayon pagninilayan ang mabuting balita sa araw na ito, November 6, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga Eskriba at sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan, na'y masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan, mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon na higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi at tumalikod sa kanyang makasalanan kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangailangan magsisi. O kaya kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at hahanaping mabuti hanggang masumpungan ito. Hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi tumalikod sa kanyang kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, sa araw na ito, ang Ebanghelyo ay napakaganda ng mensahe sa atin. Ito ay patungkol sa mga nawawalang tupa, no, ng sambayanan, no, sabihin pa natin, tungkol sa atin ng mga anak ng Diyos na minsan nagkakasala at nagkakamali. Naalala ko noon yung sinabi ng isang brother sa amin nung ako'y seminarista pa. Kung hahanapan daw natin ng kahinaan ang Diyos, meron daw kahinaan ang Diyos. Ang Diyos daw mahina sa mathematics. Bakit niya nasabing mahina sa mathematics ang Panginoon? Dahil kung titingnan natin sa Ebanghelyo ngayon, pinapakita niya na yung kahalagahan ng isa kaysa 99 at yung isang pirasong pilak sa 9 na pilak. No? Ang Diyos, kung titingnan natin, ang Diyos ay laging naghahanap sa atin pag tayo'y nawawala. Sabi pa nga, God is a diligent seeker. No? Makikita natin sa Ebanghelyo yung Diyos na iiwan muna niya yung iba na hindi nangangailangan ng pagbabago. Yung 99 at hahanapin yung isang nawawala. Makikita natin dito yung pagpapahalaga niya sa isa na nawawala. Na bawat isa sa atin ay mahalaga sa Kanya.
Bawat isang nawawala, hinahanap niya, 'no? God who keeps on searching us 'pag tayo ay nawawala. God who keeps on seeking us 'pag tayo'y nalilihis ng landas. So, hindi ng Diyos hinahayaan kahit ang isa na tinuturi nating makasalanan na mawala habang buhay. Pagkos kanyang hinahanap ito, 'no, na makabalik sa kanya. So, ipinapakita dito yung kaniyang pagmamahal sa kabila ng ating mga kahinaan. Ikalawa, 'pag natagpuan niya, sabi sa ebanghelyo, maghahanda siya ng isang bangkete at aanyayahan ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay at magbubunyi, magsasaya sila dahil sa isang makasalanan o isang tupa na nakabalik sa kanya. Pinapakita dito na yung overwhelming joy ng Diyos, 'no, sa pagbabago ng isang makasalanan. Na tuwang-tuwa ang Diyos 'pag may mga anak siyang bumabalik at tumatalikod sa kaniyang mga kasalanan at kahinaan. Ikatlong punto, yung dahil dito sa pagpapakita ng awa at habag ng Diyos, sa kabila ng ating mga kahinaan at kasalanan, makikita natin dito yung God's unconditional love sa atin. Na ang pagmamahal ng Diyos walang kondisyon, walang tinitingnan na kahit anuman, 'no? God's love is a gift that cannot be earned and sin does not diminish it. This is the message Jesus was trying to convey doon sa mga Pariseo at mga eskriba, na kahit ang kasalanan hindi kayang pawiin ang pagmamahal ng Diyos. Kaya bilang simbahan, bilang mga mananampalataya, hinahamon tayo ng Panginoon na ating tularan ang kanyang pagmamahal. Na tumulad tayo sa pagmamahal ng Diyos. Being a Christian, kaya nga tinatawag tayo Kristiyano, tayo yung mga tagasunod ni Kristo. So, the challenge for us to be like Christ, to imitate, to emulate God's love, God's mercy sa ating lahat. At ang simbahan ay iniimbitahan at tinahamon tayo to be a church of mercy, not a church or a community of exclusion. No, the mission of the church is not to guard the gates of heaven, but to open the doors of mercy and embrace everyone. No? Na tayo, ang ating misyon, hindi na bantayan ang pintuan ng langit para hindi makapasok ang mga kasalanan. Pagkos buksan ito para sa lahat. Na ang simbahan buksan ang pintuan para sa lahat at ipakita ang awa at habag ng Diyos sa lahat. Kahit sino man, no? Kahit ano man ang kanyang mga nakaraan, dapat na ipapadama natin ang tunay na pagkalinga, awa at habag ng Diyos sa kanila. No? Ngayong November 15, meron pong mag-anniversary sa kanyang isang taon na parol sa kanya, no? Nakaparol siya, siya ng 2 years na siya ay naka-provision. Mula lumaya siya, na provision siya na sa atin, nasa pagkalinga ng parokya ni Puana Puwakin. Isang tao na minsan nahusgahan, isa na ako dati sa nakapanghusga sa kanya. Pero mag-iisang taon na siyang kasama namin dito sa kumbento, no? Ako hindi ko inisip na magiging ganito yung resulta, tatagal. Dahil sa simula, mahirap, challenging yung mag-alaga sa taong katulad niya, no? Pero sa awa at tulong ng Diyos, ngayon 1 taon na at nakikita ko yung unti-unting pagbabago niya, no, unti-unting transformation niya. At harinawa, no, sa mga susunod na mga taon pa, matapos niya yung 2 taon na kanyang provision at tuluyan ng madismiss yung kaso niya, mapawalang sala na siya,
At hindi lang sa mapawalang sala kundi magkaroon sana ng pagbabago ng puso ang taong ito, 'no, na makabalik sa Diyos, 'no, at nakikita ko naman ngayon magsasakristan siya, 'no, at ito'y isang malaking biyaya ng Diyos sa simbahan na ating maipadama ang pagkalinga natin sa mga taong nangangailangan, lalo na sa mga taong minsan tinatalikuran ng mundo. Kaya sana magaya natin, matularan natin ang Diyos sa kanyang pagmamahal, sa kanyang walang kondisyon na pagmamahal, awa at habag sa ating lahat. Magandang umaga po at pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.